What's up mga kasang, no? Nandito tayo sa labas ngayon at pumunta ako sa Imus, Cavite para bumisita sa isang farm. So ayun, punta man tayo guys. So yun mga kaasang, no, nandito tayo sa farm ni Sir John kung saan napakarami niyang ref tub at napakarami niyang crates at napakarami niyang tubs dito. At ayun nga, no, nakakakwentuhan ko siya sa Facebook noong nakaraan. So ayun, dapat noon pa ako pumunta dito pero ngayon ko lang naisipan talaga at ngayon ko lang din naipilit dahil nga medyo masama yung panahon ng tag-ulan, hindi ako matuloy-tuloy dito. So ayun, sisilipin natin muna, no, yung kanyang mga alaga. So kung nakikita nyo yung kanyang rep tub, punong-puno yan ng mga live bearer fish gaya ng guppy at meron pa siya dito ng halaman. Ganda ng halaman na to. Ganda ng lotus niya. So yun, may mga trio siya dito sa taas kung saan dito siya nagbe-breed. Kaya kung makikita nyo meron siya mga, mga breeders dyan ng iba't ibang line ng guppy. Ayan, napakarami nito guys, kaya sisilipin lang talaga natin yan kasi kung isa-isayin natin yan, aabutin tayo na magdamag dyan. So, ayun, mamaya kausapin natin si Sir, no, kung paano yung ginagawa niya dito at kung kailan siya nagsimula o ganyan-ganyan yung mga tanong. Tanongin natin siya, no, kung paano nag-start yung kanyang mga live bearers dito. Ang dami niyang guppies talaga. So, ayan. Meron yata siya dito 50 strains, no? Hindi ko lang ma-confirm kasi nung nagkakwentuhan kami, yun nga sabi niya, mga 50 daw yung strains niya dito. At itong mga stocks niya dito mga bago lang. So, ayan, may mga nakikita ko na albino double sword yata to Meron din platinum dumbo ear. Ganda nito iso. Platinum dumbo ear. Laki talaga ng ear. So yun, medyo mahirap lang silipin, no, kasi nasa tub siya. Pero subukan natin tignan na. At nakakaaliw naman din tignan na napakarami din talaga. Pero kung mapapansin nyo guys, no, hindi siya punong-puno. Ayan, kasi kaka-reset niya lang. Ang ganda nito isang to. Ano tawag dito? May mga mollies din siya, no, mga balloon mollies na mga mamahaling balloon mollies, no. Hindi kagaya ng mga basic lang na black. Mga marble, mga ganon. Ito iba yung mga mga balloon mollies niya dito. May platinum white pa siya dyan na parang ribbon jeans yata yun. Ang dami pa nito kung isa-isayin talaga natin. So kung makikita nyo guys, no, yung iba malinis pa, kaya nga bigla ako napasugod din dito dahil lang sabi niya, punta ka na sir kasi nga mabilis lang dumami to. Kasi kung nakikita nyo nga, wala siya masyadong filtration dyan kundi halaman lang. At wala talaga siya kahit aeration, walang pump, walang air pump, walang water pump, no? Mga overhead, walang ganon. So ganito lang siya mag-isda, pero napakarami niyang fry. At nagla-line breeding dito sa Sir, kung di nyo kilala si Sir John. Nagla-line breeding din yan, kaya yung mga breed niya talaga talagang magaganda rin at pinili niya na rin, no, dahil mahigpit din siya sa culling. So ayan, sa mga batya na yan, makikita nyo yung mga mga breeders niya ng molly. Yan, ito may mga black molly dito na balloon. Puro balloon mollies lang siya. Tapos yun, no, nakakwento ko nga siya kanina at ang sabi niya, hindi siya nag-wholesale, puro retail lang. Kung gusto niyo bumili trio, pair yan, mga pwede sa kanya yan. Pero gusto niyo bumili na marami, pwede naman kayo bumili na marami, pero yung presyo niya, presyong marami din. Wala na ngayon Kaya medyo nagmamadali ako dito. So dito sa gitna meron pa rin siya mga batya dyan, tapos nilagyan niya lang ng mga halaman. Yan, meron tayong makikita mga firecracker yata to. Firecracker. Tapos ano ba to mga to? Hindi ko na alam yung iba Ang hirap kasi pag top view. So yan, gusto ko lang maipakita sa inyo, no, na napakaraming isda dito. Tapos ganito lang yung setup niya. Yan, meron siya mga fry pa dito ng ng mollies, mga balloon mollies yan. Tapos meron na nga siya mga water lily yan at mga lotus na halaman. So medyo nagigreen na daw. Mabilis daw to mag-green guys. Mga 2 to 3 days lang daw. Nagigreen na yan dahil direct sunlight siya. Tapos yan, marami siyang bakante dito
Grabe, ang daming niyang alaga dito. Dito nga, tingnan natin. Dito wala. Yan, ang dami niyang fry, oh. Mga balloon mollies. May mga halaman din siya. Saan niya kaya nakuha itong mga reptab na to, no? Alam nyo kasi guys, no, kaya ang daming gumagamit ng reptab. Unang-una sa lahat, malaki siya. Kaya maganda talaga siya pang pang live bearer kasi malaki. Tapos pangalawa, may styro siya sa gilid. So yung temp na alam mo 'yon, hindi siya mabilis lumamig, hindi siya mabilis uminit. Dahil nga may styro siya sa gilid, medyo nalalesen yung yung pag-absorb nung kunyari malamig sa paligid, hindi agad-agad lumalamig yung mga tubig dito dahil alam niyo naman na ang tubig pag malamig ang hirap din para sa mga isda natin, no. So yun, meron tayo dito mga mollies pa. Dami niya mollies. Hindi ko lang alam kung saan niya kinuha itong mga reptab na to, no. Sa junk shop ako madalas nakakita ng mga ganito. Tinatanggal yung bakal, so ang natitira yung plastic na inner tsaka yung mga styro. Kaya medyo mura lang din, no. Tapos ganito nakalaki. Kasi kung magtatab ka o magko-concrete pan ka, medyo mahal yung mga gagastos mo kung maglalagay ka o magpapagawa ka ng mga ganito. So meron din siya iba't ibang klaseng halaman na nilalagay. Nakakapagod umikot dito. Bali ang ginagawa niya, nilalagay niya lang dyan yung mga pair niya na pinili, tapos hinahayaan niya na lang dumami yan dyan. Tapos ang sabi niya nga, pag i-water change niya 100% yan at inililipat niya na yung mga isda, iwalay niya yung mga fry doon sa mga breeders. So ganoon lang yung diskarte niya. Mamaya kausapin natin siya na naka-record ng camera na para mapanood nyo rin yung pagkukwentuhan natin. At magpaturo tayo kung paano yung ginagawa niya. So yun, napakarami lang nito. Tapos si Sir John lang din mag-isa ang naglilinis niyan, no? Grabe, araw-araw siguro to. Ang dami niyang gapis, oh. May mga EBM. Hindi ko alam kung EBM to. Black Moscow. So, ayun, meron din siya mga crates na ganito. Ito yung sa yung pag bumili ka ng mga ng mga prutas, di ba? Nilagyan lang ng trapal, parang laminated sack yata, yung dami nito. So, yun, pwede pala, no, magpo-farming ka na walang pump o walang kahit anong aeration o filtration. Medyo nagigreen lang yung tubig niya, pero yung isda ay mabubuhay at mabubuhay, lalo na pag mga live bearer. Hindi naman niya kailangan ng ng malaking lalagyan na may filtration. Pag malaking lalagyan kahit walang filtration, tumatagal naman sila dyan. So yun, laki pa ng lupa dito, may mga manok dito. So yan, naikot na natin lahat, guys. Mamaya kausapin natin si Sir, no? Ay, si Sir. Kausapin natin siya. Tingin tayo ng mga tips kung paano siya, kung paano yung ginagawa niya dito.